Magandang araw Lo at sa iyong mga tagapakinig. Ako si Gary, 40 anyos. May kambal kaming anak na babae at asawa ko ay isang OFW sa Qatar. Isa akong tricycle driver, pero kahit araw-araw akong namamasada, hindi pa rin sapat ang kinikita ko para sa pang-araw-araw naming gastusin. Lalo na noong mga panahong iyon na nasa high school na ang kambal namin. Marami rin kaming utang na kailangang bayaran, kaya hindi ko masisisi ang asawa kong si Mary Ann kung bakit naisipan niyang mangibang bansa. Ang kahirapan siguro namin ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para magtrabaho sa ibang bansa. Noon kasi, takot na takot siyang umalis at magtrabaho sa abroad, kaya labis akong humanga sa kanyang katapangan. Napagkasunduan naming siya muna ang magtatrabaho habang ako ang mag-aalaga sa mga bata. Hindi naman iyon mahirap para sa akin dahil hands-on akong ama. Ang iniisip ko lang ay kung kakayanin ba ni Mary Ann ang trabaho roon. Pero sabi niya, susubukan niya para sa pamilya namin. Pagdating naman sa relasyon naming mag-asawa, malaki ang tiwala ko sa kanya. Ilang taon na kaming kasal at ni minsan ay hindi kami nagtaksilan. Mahal na mahal namin ang isa't isa, sa hirap man o sa ginhawa. Kaya kampante akong uuwi pa rin sa akin ang asawa ko. Kahit gaano pa katagal kaming magkahiwalay. Nangutang ako para sa pocket money ni Mary Ann. Napag-usapan naming babayaran na lang iyon kapag sumahod na siya sa Qatar. Dumating din ang araw ng kanyang pag-alis. Una siyang pumunta sa Maynila para asikasuhin ang kanyang mga dokumento bago lumipad papuntang Qatar. Habang abala si Mary Ann sa pag-aayos ng kanyang mga papeles, abala rin ako rito sa pag-aalaga sa aming mga anak. Araw-araw kaming nag-uusap sa video call. Gabi-gabi siyang tumatawag at sinasabing miss na niya kami. Ganoon din naman kami sa kanya. Tiis-tiis lang muna tayo. Makakaahon din tayo sa hirap, sabi ni Mary Ann. Ang mga salitang iyon ang naging lakas ko sa bawat araw na lumilipas. Tuwing napapagod ako sa pamamasada, naiisip ko ang sakripisyo ng asawa ko sa ibang bansa. Kaya kahit mahirap ang buhay, hindi ako sumusuko. Lumipas ang 1 taon at tuloy-tuloy ang pagpapadala ni Mary Ann ng pera. Halos lahat ng utang namin ay nabayaran. Nakapagpagawa rin kami ng maliit na bahagi ng bahay at nabibili na namin ang mga kailangan ng kambal sa school. Masaya ako sa bawat tagumpay namin. Lalo akong ginaganahang magtrabaho dahil alam kong pareho kami nagsisikap para sa kinabukasan ng pamilya namin. Pero habang tumatagal, napansin kong paunti-unti nang nagbabago ang asawa ko. Dati, siya pa ang unang tumatawag sa amin. Ngayon, kailangan pa siyang i-message ng mga anak ko para makausap namin sa video call. Minsan, 1 beses na lang kami mag-uusap sa loob ng 1 linggo. Kapag tinatanong ko kung kumusta siya, maikli na lang ang mga sagot niya. Pagod lang ako, Gary. Or okay lang ako. Matutulog na muna ako. Hindi ko na siya kinukulit. Iniisip ko na baka talagang mahirap ang trabaho niya roon. Minsan, gusto kong sabihin na miss ko na siya. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Ayokong dumagdag pa sa pagod na dinadala niya. Hanggang sa dumating ang araw na natapos na ang kontrata niya roon at uuwi na siya ng Pilipinas. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko. Ilang gabi akong hindi nakatulog sa kaiisip kung paano ko siya sasalubungin. Nilinis ko ang bahay. Ipinagluto ko siya ng mga paborito niyang pagkain. At tinulungan ako ng kambal na lagyan ng simpleng dekorasyon ang sala. Excited kaming lahat. Paglabas niya sa airport, niyakap siya ng mga anak namin ng mahigpit. Nakangiti rin siya habang niyayakap ang kambal. Ako naman, lumapit ako para yakapin siya. Ngumiti siya sa akin pero mabilis lang ang yakap niya. Akala ko nahihiya lang siya dahil maraming tao sa paligid. Pero noong gabing iyon, doon nagsimulang mabuo ang mga tanong sa isip ko. Pagdating ng oras ng pagtulog, kinuha niya ang unan at kumot niya. Akala ko ilalagay lang niya sa kama, pero nagulat ako nang dumiretso siya sa kwarto ng kambal. Mary Ann,
Doon ka ba matutulog? Tanong ko. Hindi siya tumingin sa akin. Oo, dito muna ako sa mga bata. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ilang taon kaming hindi nagkasama. Sobrang sabik akong mayakap at makasama ang asawa ko. Pero parang siya pa ang umiiwas sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit kong iniisip kung may nagawa ba akong mali. O baka naninibago lang si Mary Ann dahil ilang taon kaming hindi nagkasama. Pinilit kong intindihin ang sitwasyon. Kinabukasan, maaga siyang nagising at agad na tumulong sa paghahanda ng almusal. Nakikipagkwentuhan siya sa kambal. Masaya akong makita silang muli na magkakasama. Pero napansin kong kapag ako na ang lumalapit, parang umiiwas siya. One time, hinawakan ko ang kamay niya. Pero bigla niya itong binawi. Hindi na ako nagsalita. Ayokong isipin na may problema sa amin. Baka pagod lang talaga siya sa biyahe. Lumipas ang ilang araw. Pero ganoon pa rin ang sitwasyon. Hindi pa rin siya tumatabi sa akin sa pagtulog. Sa kwarto pa rin ang kambal siya natutulog. Hindi na rin siya gaanong nakikipagkwentuhan sa akin. Kapag tinatanong ko kung may problema ba, iisa lang ang sagot niya. Wala, pagod lang talaga ako. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinanong ko siya kung may nagawa ba akong mali. Matagal siyang nanahimik. Nakatungo lang siya habang naglalaro sa mga daliri niya. Pero pagkaraan ng ilang minuto, tumingin siya sa akin. May luha na ang mga mata niya. Humingi siya ng tawad sa akin. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi iyon. Hanggang sa inamin niya na nagtaksil siya. May nakilala raw siyang lalaki sa Facebook. Parati raw silang nag-uusap. Kino-comfort siya tuwing malungkot siya sa ibang bansa. At bago siya umuwi sa probinsya namin, nagkita muna sila nung lalaki sa Maynila. At doon, may nangyari sa kanila. Kaya pala ayaw niyang tumabi sa akin sa pagtulog. Kasi meron na pala siyang ibang lalaki. Sobrang sakit. Kasi sa kabilang banda, naiintindihan ko siya. Hindi ko siya agad makukomfort tuwing may problema siya. Kasi hindi ako marunong gumamit ng cellphone. Sana hindi ka nalang umuwi. Sana doon ka nalang sa lalaki mo. Ano pang silbi na pag-uwi mo dito kung hindi na kita pwedeng hawakan? Asawa kita, Mary Ann. Pero nag-abroad ka lang, ibang tao ka na. Humagulgol siya at sinabi niyang mahal pa rin daw niya ako. Pero ayaw ko nang maniwala. Kasi kung mahal niya talaga ako, kakayanin niyang magtiis. Pero hindi. Ganun lang kadali sa kanya na magpakamot sa iba. Habang may asawa siyang matyagang naghihintay sa pag-uwi niya. Pagkatapos nun, tuluyan nang nag-iba ang pakikitungo ko sa kanya. Maaga akong umalis para mamasada, tapos gabi na ako uuwi at diretso na sa tulog. Nawawala na ako ng gana kay Mary Ann. One time, gusto niyang tumabi sa higaan ko. Pero umalis ako at sa sala na lang natulog. Walang kamalimalay ang mga anak namin sa problema naming mag-asawa. Ayokong maapektuhan sila, kahit ngayon lang. Alam ko rin naman na darating ang araw na malalaman at malalaman din nila ang katotohanan. Pero gusto ko na sa bibig ng ina nila mismo manggaling yon. Isang buwan lang mahigit ang bakasyon ni Mary Ann at muli itong ng ibang bansa. At sa pagkakataong yon, wala na akong pakialam sa kanya. Kung uuwi man siya, okay para sa mga bata. Pero kung hindi naman, mas mabuti. Ilalaan ko na lang ang lakas ko para sa mga anak ko. Salamat sa kapatid ko na siyang naging daan para maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Hanggang dito na lang at maraming salamat.